Nagsimula ang kwento kay Lyle Gia at siya ay nasa ika-5 baitang. Sa tuwing umuwi siya mula sa paaralan ay palagi siyang dumadaan sa isang restaurant para hintayin ang kanyang ama na si Lyle Tailey na nagtatrabaho bilang waiter. Simula nang mamatay ang kanyang ina ay nag-iisang nag-alaga sa kanya ang kanyang ama. Sa gabi pagkatapos ng trabaho ng tumugtog ng saxophone si Tailey ay isang magandang babae ang dumating upang kunin ang upa. Ang kanyang pangalan ay si Chen Chen. Habang nag-uusap sila ay sinabi ni Chen Chen na ang bagong lugar ng kanyang amo na nasa gilid ng kalsada at handa na sa susunod na buwan at inalok ito kay Tailey. Sinabi ni Tailey gusto niyang magbukas ng salon. Kaya si Chen Chen nag-alok na bilhin ang lugar. Ngunit si Tailey ay walang pera para magsimula ng negosyo. Matapos umalis si Chen Chen, sinabi ni Tailey sa anak nito na mas mabuting bumili ng lugar at doon na tumira habang may negosyo. Kahit hindi naman ganoon kalaki ang sahod niya, kung matyaga silang mag-ipon ng 3 taon sigurado siyang magkakaroon siya ng sariling tirahan. Nang marinig ito masaya si Jie, gusto niya magbukas ng negosyong salon na laging pinapangarap ng kanyang yumaong ina. Isang hapon pag-uwi ni Jie galing sa paaralan ay binubuli siya ng 3 pang bata, nang tawagin ang kanyang ama, tumahimik at pinipigilan ang kanyang inis. Dahil hindi siya naglakas loob makipag-away dahil mas malaki ang katawan niya. Sa gabi sinamahan ni Gia ang kanyang ama para dumalo sa kasal ng kanyang tiyahin. Pagkatapos ng kaganapan ay nagsuka si Tailey dahil sa sobrang kalasingan niya. Habang lasing pa ito sinabi ni Tailey kay Gia na kakakuha lang niya ng isang utang sa kanyang kapatid na babae. Hindi lang para sa kapital sa negosyo, ngunit sapat din ang pera para makabili ng lugar. Nang marinig ang balitang ito tuwang-tuwa si Gia, na malapit na nilang matupad ang kanilang pangarap. Kinaumagahan habang nag-aalmusal nag-usap ang mag-ama tungkol sa kanilang bibilin na lugar. Sa gabing iyon pagkatapos ng trabaho dahil malapit na ang Pasko ay gusto ni Tailey na bumili ng bisikleta bilang regalo sa Pasko para kay Gia. Nang makausap niya ang may-ari ng tindahan, sinabi ng lalaki na tumaas ng husto ang presyo ng lupa kaya nagpa siya ang may-ari ng lugar na taasan ng doble ang presyo ng lugar na nagulat si Tailey. Nang makita niya ang balita sa newspaper na tahimik siya. Wala siyang lakas na loob para sabihin ito kay Gia, na wala siyang sapat na pera pambili ng lugar. Kinabukasan pagkatapos ng klase noong si Gia ay naghihintay na tumila ang ulan. Nakasalubong niya ang isang matandang sakay sa isang marangyang sasakyan na si Mr. Z. Ang lalaking ito ay tinutukoy ng mamamayan bilang matandang fox, ang may-ari ng lugar na gustong bilhin ng ama ni Gia. Siya ang pinakamayaman at pinakamayamang iginagalang tao sa lungsod. Nang makita niya si Gia na naabutan ng ulan, tinawag niya ito para sumakay sa kotse. Inosenteng sumunod si Gia at pumasok sa loob ng sasakyan. Pauwi tinakat ni Mr. Z si Gia na kikidnapan niya ito. Nang marinig ito natatakot siya na hindi niya ito masagot. Sa bahay ng gabing iyon habang naghahaponan ay sinabi ni Gia sa kanyang ama ang tungkol sa matandang nakilala niya kanina. Nang malaman ni Tailey na ang matandang ibig sabihin ni Gia ay si Mr. Z, sinabi niya sa kanya na ang matanda ang pinakakinatatakutan na may-ari ng lupa sa lungsod na ito. At sino mang maglakas loob na makisama sa kanya ay mawawala. Si Gia ay nabigla sa narinig na nagpasya si Tailey na sabihin kay Gia ang lahat. Sinabi niya kay Gia na wala silang sapat na pera upang bilhin ang lugar at kailangan nilang magtiyaga at muling mag-ipon hanggang sa magkaroon sila ng sapat na pera. Nang marinig ito si Gia ay malungkot. Kinabukasan pag-uwi ni Gia galing sa paaralan ay nakita na naman niya si Mr. Z at nilapitan siya ng inosenteng bata. Sinabi ni Gia na hindi siya natatakot sa matanda. Alam din niya kung sino ang matandang lalaki. Namangha si Mr. Z sa katapangan ni Gia at sinabihan siyang sumakay sa kanyang sasakyan. Sa kanya ipinaliwanag na alam niya ang lahat ng nangyayari sa kanyang lugar. Alam pa niya na si Gia ay madalas na binubuli ng ibang bata. Pagkatapos ay tinuruan siya kung paano lumaban. Ang susi ay ang impormasyon kung alam niya ang kanyang mga kahinaan ng kanyang kalaban. Pagkatapos ay madali niyang mapasunod ang kalaban nang hindi na kailangang gumamit ng pisikal na lakas. Sa gabi dahil hindi niya nagawang gawin ang pangarap ng kanyang yumaong ina. Si Gia ay umiyak ng mag-isa sa park, hindi nagtagal ay dumating si Tailey para pakalmayan siya. Kahit na kailangan pang maantala ay sigurado siyang balang araw matutupad ang kanilang pangarap. Sa pagtatapos ng buwan dahil sa malamig na panahon nagkasakit si Tailey. Sa gabi nang dumating si Chen Chen para mangolekta ng renta, sinabi sa kanya ni Gia ang tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Pagkatapos suriin ang kalagayan ni Tailey dinala ni Chen Chen si Gia para kumain sa labas sa food stall.
Sinabi ni Gia kay Chen Chen ang kanyang pangarap na makabili ng lugar para matupad ang pangarap ng kanyang yumaong ina. Nakiusap siya sa kanya na ibaba ang presyo ng lugar at kung hindi niya kaya ay maaari niya itong isama para makilala si Mr. Z para masabi niya sa kanya ng diretso sa kanya. Nang marinig ang kahilingan ni Gia, sinabi ni Chen Chen na susubukan niyang tumulong. Sa susunod na araw, gaya ng ipinangako ni Chen Chen, ay dinala si Gia kay Mr. Z. Pagdating nila, si Gia ay namangha sa marangyang bahay ni Mr. Z. Nang makilala niya si Mr. Z at nakausap siya, si Gia ay gumawa ulit ng bid para sa lugar. Pero tinanggihan ni Mr. Z ang presyong inaalok niya. Pinayuhan niya si Gia na sa negosyo hindi sila dapat gumamit ng pakiramdam dahil masisira lang nito ang negosyo. Si Mr. Z pagkatapos ay pinakitaan siya ng isang basong tubig. Habang tinuturuan siya kung paano mapupuksa ang damdamin. Uminom siya ng tubig na pumikit at sinabing wala kang kinalaman. Sa gabing iyon na makita si Gia na iniuwi ni Mr. Z, si Tai Lei ay nag-alala siya sa kanya. Pinaalalahanan niya si Jun na huwag makipag-usap kay Mr. Z at baka magkaproblema siya. Pero ayaw makinig ni Gia at agad siyang pumasok sa kwarto niya at sinabing wala siyang pakialam. Ilang araw pagkatapos ng Pasko ay dumating. Nang gabing iyon pagkatapos ng trabaho ay nagmamadaling umuwi si Tai Lei na may dalang mga regalo sa pamasko at isang bagong bike para kay Gia. Noong una ay galit pa rin si Gia, ngunit nang malaman niyang may dalang regalo ang kanyang ama ay gamaan ang kanyang kalooban. Pagkatapos buksan ang mga regalo, isa-isang sinabi ni Tai Lei kay Gia na magsuot ng jacket dahil gusto niyang isama siya sa pagbibisikleta ng kanyang bagong bisikleta. Isang gabi sa restaurant habang naghihintay sa kanyang ama, narinig ni Gia si Chen Chen na nakikipag-usap sa business competitor ni Mr. Z. Nagulat siya nang sabihin ni Chen Chen na gusto niyang magtulungan para mapabagsak si Mr. Z. Ibig sabihin na gusto niyang mag-traitor kay Mr. Z. Matapos marinig ni Gia ang pag-uusap, para hindi siya mahuli si Gia ay agad na umalis pauwi. Pauwi si Gia na kasalubong si Mr. Z, tapos niyaya niya si Gia na sumakay sa kotse niya paikat sa park. Nang nakita nila ang mga bata na madalas mambuli kay Gia, dahan-dahan silang nilagpasan ni Mr. Z. Matapos makita ang kanilang takot na mga ekspresyon, tuwang-tuwa si Gia sa kanya, sinabi na gusto niyang matulad kay Mr. Z na iginagalang at kinatatakutan ng maraming tao. Habang natatawang sabi ni Mr. Z na ang susi ay magkaroon ng maraming pera, na may maraming pera at igagalang ng lahat ng sinuman. Si Gia pagkatapos ay naalala niya ang narinig niya sa restaurant at sinabi niya kay Mr. Z ang tungkol dito. Nabigla si Mr. Z nang marinig na siya ay naghintay kay Chen Chen at hinarap siya sa kanyang bahay. Kinabukasan nang umuwi si Tai Lei galing sa trabaho ay nalilito siya kung bakit nasa tapat ng kanyang bahay si Chen Chen na may bagbog na mukha. Niyaya niya itong pumasok sa loob, si Chen Chen umiiyak at sinabing natanggal na siya sa trabaho. Kahit na sinubukan niyang ipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan, si Mr. Z ay tumanggi. Konsensya matapos marinig ang kwento. Kinabukasan habang nagluluto si Tai Lei, sinabi ni Gia na ang isa sa mga may-ari ng lugar ay kamamatay lamang. Dahil ang kanyang tindahan ay itinuturing na haunted house, kaya ang presyo ay maaaring bumaba. Kaya siya nagsuggest sa kanyang ama na bilhin ito. Ngunit ipinagbawal ni Tai Lei na sinabi niya na huwag nilang samantalahin ang kasawian ng mga tao para sa pansariling kapakanan. Sa halip na sundin, sinabi ni Gia na ang kanilang mga problema ay wala silang pakialam. Si Tai Lei pagkatapos ay sinaktan siya para turuan siya ng leksyon. Noong hapong iyon, nang walang pag-aproba ng kanyang ama, pumunta si Gia kay Mr. Z na babaan ang presyo ng lugar. Habang naghihintay sa harap, hindi sinasadyang nakilala ni Gia ang tatlong bully na kumpiyansa siyang lumapit sa kanila. At sinabihan sila na wag siyang guluhin para kung ayaw nilang magkagulo, natakot sila at agad na umalis. Noong araw na iyon, matapos maghintay ng mahabang oras, nagpa siya si Gia na makipagkita kay Mr. Z para magtanong tungkol sa lugar. Pagdating sa kumpanya ni Mr. Z, si Gia ay nag-alok ng isang mas mababang presyo para sa lugar. Ngunit muli tinanggihan ni Mr. Z ang alok, si Gia pagkatapos ay umiyak. Si Mr. Z kinuha siya upang makipag-usap sa kanyang opisina. Pagkatapos si Gia na kumalma, sinabi ni Mr. Z na minsan ay nakilala niya ang ama ni Gia noong siya ay nasa ospital. Nagkataon na nasa parehong elevator siya at ang kanyang asawa noong mga oras na iyon ay kapanganakan pa lang ni Gia. Tila pilit tinatakpan ni Tai Lei ang kanyang kaligayahan para hindi masaktan ang puso ni Mr. Z. Dahil sa ganoon ding araw na namatay ang ina ni Mr. Z. Kahit na hindi sinabi sa kanya ni Mr. Z, napaka-sensitive niya at iginagalang ang nararamdaman ng mga tao sa paligid niya.
Nang nakikita ang kabaitan ni Tailei si Mr. Z ay nanatili lang siyang tahimik. Pagkatapos magkwento sabi ni Mr. Z na ang kanyang karakter ng kanyang ina at karakter ni Tailei ay pareho. Masyadong nagmamalasakit sa nararamdaman ng ibang tao. Para sa kanya yon ang pag-uugali ng isang talunan at nagpa siya si Mr. Z na ihatid si Gia pauwi. Sa kanilang paglalakbay sinabi ni Mr. Z na ang kanyang ina ay dating isang namamasora. Pero kahit ipinanganak siya sa mahirap na pamilya hindi ibig sabihin na hindi na niya mababago ang buhay niya. Simula nang mamatay ang ina niya nagsumikap siya at itinapon ang empathy niya. Sa gitna ng usapan nang nagpatagtag ng music si Gia sa kotse. Biglang naalala ni Mr. Z ang kanyang kabataan, noong siya ay mahirap pa katulad ni Gia. Madalas siyang humingi ng tulong sa ibang tao. Matapos maalala ang mga mapait na alaala, hindi niya napigilan ang lungkot, pinahinto niya ang sasakyan at napagtanto niyang pareho pala sila ng sama ng loob ni Gia laban sa kahirapan. Nang sabihin ni Gia na gusto niyang maging katulad kay Mr. Z tumahimik lang si Mr. Z. Ang mga salita ni Gia ay eksaktong kapareho ng sinabi ng kanyang yumaong anak bago siya namatay. Sa sandaling iyon ang matandang fox sa wakas ay natanto kung gaano siya kakulit. Nang nakarating na siya sa tapat ng bahay ni Gia, bago humiwalay si Mr. Z ay nagpa siya na magbago ang isip niya. Pumayag siyang ibaba ang presyo ng kanyang lugar para kay Gia. Nangako siyang pag-usapan nila ito ni Tailei. Nagulat si Gia nang marinig ito. Sa bahay umiiyak si Gia habang nagsusulat ng liham sa kanyang ama. Sa kanyang liham sinabi niya na matutupad na nila ang kanilang pangarap. Kinabukasan ayon sa pangako ni Mr. Z na pumunta siya upang makita si Tailei. At sinabing pinalayas niya ang pamilya ng may-ari ng tindahan at ang walang laman na stall na mabibili na ito ni Tailei sa murang halaga. Ngunit tumanggi si Tailei, sa halip ay nakiusap siya kay Mr. Z na pabayaan ang pamilya ng may-ari ng tindahan. Dahil ayaw niyang malungkot ang pamilyang iyon lalo na't kamamatay lang ng kanilang ama. Nang marinig ni Mr. Z ang mga salita ni Tailei napangiti siya. Alam niyang hindi nagbago si Tailei. Lagi siyang may pakialam sa ibang tao. Mamaya ng araw na iyon nang malaman ni Gia na tinanggihan ng kanyang ama ang alok ni Mr. Z nagalit siya at saka tumakas sa bahay. Sa park na umiiyak mag-isa si Gia, hindi nagtagal ay dumating si Tailei para pakalmayan siya. Matapos marinig ang lahat ng paliwanag ng kanyang ama, sa wakas ay naunawaan na ni Gia at handa siyang tanggapin ang desisyon ng kanyang ama. Lumipas ang mga dekada at lumaki si Gia sa isang matagumpay na tao na nagkaroon siya ng isang negosyo at ari-arian. Ngunit hindi tulad ng ibang may-ari ng negosyo at ari-arian na nakikipagkompetensya sa pagtatayo ng elite housing. Ang negosyo ni Gia ay nagpagawa ng murang mga bahay para sa mga mahihirap. Noong umagang iyon habang siya ay nasa isang pagpupulong ay tumututol ang kanyang kasamahan. Dahil sa tuwing magtatayo sila ng murang pabahay ay palaging nagpapatayo ng libreng paaralan si Gia sa malapit at kung magpapatuloy ito ay magiging maliit ang kita at magagalit ang mga namumuhunan. Nang marinig iyon, habang umiinom ng tubig, sinabi ni Gia sa kanya na wala na siyang kinalaman sa kanyang negosyo. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.